Disclaimer: the views and opinions expressed in this video are solely those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Diary of an OFW or Audio Media. We are not responsible for any actions taken based on the content discussed. At isa na namang kwentuhan ang ihahatid namin sa inyo dahil kasama namin ang isang OFW dito sa Karlovy Vary, dito sa Czech Republic. At aabangan natin kung anong storya ng buhay niya kasi naririnig ko, inspiring din ito eh. So, let's all welcome Ate Marilyn at alamin natin kung anong kanyang istorya. Dito lang sa Diary of an OFW kung saan ito ang kwento niyo. Okay. So, thank you so much po Ate Marilyn sa pinagpaunlakan mo kami at nag-willing kang i-share ang storya with the camera. Okay lang po. Walang problema po. So, bigyan niyo naman po kami ng konting idea, no? Paano po kayo nakarating dito sa Czech Republic? Way back 2010, OFW na po ako from Qatar. And then, after 2 years, in-invite po ako ng aking sister when she was in Oman. So, in short, visit visa ako nung pumasok ako ng Oman after Qatar. Okay. So, after 6 years na, straight yon 6 years in Oman, nag-ano ang company namin. Pero, sa bahay pa din ako nagtatrabaho. Hindi ako sa labas. 6 years ako na straight sa Oman, nagbawas ng mga tauhan ng company namin, which is, nag-crisis noong mga time na yun, 2018, di ba? Tapos, nagpahinga ako sa Pilipinas mga 1 year, 4 months. Then, pag 1 year and 4 months na yun, nagpa-process ako papuntang Czech Republic through agency. Bumalik ako ng Pilipinas, 2018, and then, nainip ako kasi may pinag-aaral akong bunso na college. So, nag-try ako na mag-apply kahit na Saudi Arabia. Pero, hindi ako binalad ng Saudi Arabia kasi hanggang sa naano ang medical ko na expired, nag-try ako ulit Saudi din. So hindi din ako pinalad. So may kaibigan ng kapatid ko na bunso, Romanian national siya, babae. Nag-search siya kasi sabi ng bunso ko, pwede mo bang tulungan yung sister ko kasi gusto niyang mag-abroad ulit kasi nawalan ako ng trabaho galing sa Oman noon. Tapos, nakausap ko yung Romanian na friend ng kapatid ko. Tinry niya yung mga agencies within Europe na may tie-up sa Pilipinas. So, in short, nakuha niya yung aming agency dati. Kung baga, iba na ngayon ang pangalan, hindi ko lang alam. May tie-up talaga sa Pilipinas. So, ang ginawa ng Romanian friend ng kapatid ko, kinuha yung contact ng agency sa Pilipinas, nga may tie-up dito, sinerge niya, sinabi niya, puntahan mo tong agency na to, kasi nag-hire sila ng Filipino na domestic helper, Czech talaga. Kasi ayaw din niya ako pupuntahin ng Romania. Kasi sabi niya, mas maganda ang Czech, yung sabi sa akin. So parang hindi niya na-recommend ng Romania? Hindi talaga. Never niyang ni-recommend sa akin ng Romania. Sabi niya, try mo ito, puntahan mo itong na ito. So pinuntahan ko. Una kong attempt noon, walang nangyari. Kasi, kumbaga, syempre, wala akong kilala, wala akong connection sa agency na yon. So, hindi pa rin ako wala ng pag-asa. Galing ako ng agency papuntang Saudi Arabia, dinaanan ko yung agency na yun kasi nag-ano na ako noon ng application, parang hindi umuusad. Natimingan ko yung may-ari mismo na agency. So, ang may-ari, parang curious. Sabi nandito kayo sa na ito, anong nyo dito, anong pakay nyo? Kasi alas 6 na nga, wala na yung, kumbaga hindi na office hours, di ba? Okay. So, ko yung inano namin yung kasama akong isang Pilipina noon, ex-abroad din siya. Tapos ang sabi niya, sabi ko, ma'am, po, may application po kami dito, mga ilang months na po. Pa-follow up lang po kami kung halimbawa kung may chance kami na makapag-apply. Tapos kinalka yung namin sabi, ay pala to, mga ex-abroad, para mga hardworking to. Sabi ganon kasi naka 8 years na nga ako sa Middle East, di ba? Okay. Sa 2 years, sa dalawang bansa na yon.
So sabi, sinabi niya sa, sa secretary niya, paki-assist nga nitong dalawang ito kasi parang parang porsigido ngang mag-upload ulit. So, in short, doon na, umusa na yung application ko. Para, pagdating ng 2019, September, nakalipad ako, putang check. Working visa ang talaga. Ganon ang sistema ng pag-cross. Kahit naman medyo matagal yung proseso, at least nakalipad din ako. Kasi parang hopeless na ako noon kasi ang edad ko dati. 51. Yeah. Oh. 51 ako noon. So parang hesitate nga ako noon. Makakalakad pa kaya ako? 51 na ako. Pero pag Panginoon talaga magbigay sa ng blessing, wala pala talagang Walang limit. Lang. Kaya sabi ko, salamat naman po. At parang wala sa dream ko yung Europe. Wala pala talagang imposible. Pag mangarap tayong kapag abroad ulit, plano ko ba kahit ganyan na country lang mararating ko, parang makasustain ako sa aking estudyante. Pero the best pa rin talaga ang binigay sa akin ng panahon at ng Kumbaga ang hinihiling mo po magtrabaho ka lang naman, Magtrabaho lang ako. pero sobra-sobra yung binigay sa'yo. Sobra ang blessing na binigay sa akin nung panahon na yon. Ang work niyo po dito is sa Sa bahay lang. Sa Sa domestic Domestic helper. helper. Okay. Since 2010, yun talaga ang trabaho ko. Pag po ba DH or sa bahay, as a helper, pag nandyan po ba yung amo nyo is, syempre, given na trabaho kayo, paano po pagka nakabakasyon, ganyan, gaya nung sa sa Okay inyo? lang naman. Dito sa Pero check, maintenance ng bahay, sa inyo po? ang bahay naman, kung halimbawa kasi iba ang check, iba din ang Middle East. Okay. Mas okay dito. Kasi, Kasi- so, kahit na anong gawin mo, pag wala sila, okay lang. Walang problema, nakakalabas na ako eh. Hindi na Pero ako yung sa maintenance po ng bahay, scope po ng trabaho ninyo? lahat yan. Oo. okay. Kasi flexible tayong mga Pilipino. Opo. Doon ako pumasa siguro sa word of flexible kasi in-interview niya ako. Kasi hindi ako, sabi niya, wala ka bang questions about holidays, ganyan. Yung time sa work, sa working schedules, sabi ko, ma'am, I'm flexible. I'm flexible person. Kahit na mag-holiday kayo, hindi na ako sasama, okay lang sa akin. Mas maganda ngayon, di ba? Nakaka-relax ako. Opo. Gaya nga ngayon, di ba? Pero usually noong maliit pa yung alaga ko, kasi sa alaga talagang bata ang focus ko. 3 years, 4 months siya nung dumating ako dito. Okay. So, blessing sa akin yung batang yan. Kasi kung wala yung batang yun, hindi siguro nila ako i-hire. For what, di ba? Kasi gusto nila yung bata matutong mag-English. Okay. Advantage din sa akin, parang ng aking nanay na nagiging ako, kasi kung hindi ako marunong mag-English, no way. Di ba? Kaya sabi ko sa blessing tong batang ito, kaya mamahalin ko tong batang ito. Kasi walo ako na in-interview ng amo ko, ako ang kanyang nagustuhan. Sa 8 na aplikante. Kaya sabi niya, so satisfied daw siya sa akin. So salamat naman kako. Kasi kako, Jom, na ko yung ko na, may pag-asa na makakapagtapos yung bunso ko. Kasi sa 4 kong anak, siya na lang hindi na nakapagtapos. So, bigla ako nawala ng trabaho. So, di ba? Nag-worry ka. Kasi baka ano yung pag-aaral niya. Kasi bunso, siya na lang ang bunso, ang huli kong pag-aaralin. Tapos, parang tagilid. Kaya, nag-pray ako na, sana bigyan pa ko ng last opportunity. Kasi sa edad kong ito, kaya ko pa naman magtrabaho. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, ito. Panghawakan ko na to. Pag talaga kasi napaka blessing eh. Kumbaga po, kaya ka talaga nag-pursue na mag-apply ulit dahil sa bunso ninyong anak. Oo. Kasi siya noong napauwi ako sa Oman kasi nagbawas na ng tao, senior high siya. Okay. Oo. Tapos sa 2019 nag-graduate siya ng senior high. Tapos senior high, college na yan, susunod, di ba? Ang sabi ko na, paano ba ito kung hindi? Pero, hindi ko nawawalang pag-asa ko. Bahala na kako. At least ang 3, nakatapos na. Bali, 4 po anak niyo. Yung 3 tapos na, graduate na, may mga trabaho na po. Tas bunso wala na. pang trabaho yung 3. Okay. Noon. Kasi, siyempre, pag bagong mga graduate yan, kumbaga, Naghahanap pa. So, hindi sila satisfied din sa, sa trabaho nila. Maalis. Kasi parang, hindi pa nga matured eh. Sabi ko naman, sige, ko. Pero stress ka, siyempre nanay ka eh. Di ba? Kumbaga, sabi ko, paano kaya ito ang sistema namin kasi ang uwi kong pera, unti-unting nauubos. Wala namang ibang income na pumapasok. Sabi ko, sige, mag-try na lang ako. Kaya, awa na Diyos, eto na. Kaya sabi ko,
ang check, talagang napakalaking tulong sa akin. Although, malaki naman tulong sa akin yung mga Dating previous work ko kasi, so, 8 years. 3 na po tapos ko, di ba? Sa 8 years na yun. So, itong check, nakapokus ako doon sa bunso ko kasi malaki din kasi ang naging tuition ko at ano siya, sa Siman. Siman course. Malaki tuition niya. Although malaki tuition niya, medyo maganda naman ang income dito compared sa Middle East. Mas better ang Much opportunity better ang niya. opportunity. Kasi sabi ko, Panginoon talaga, napaka-bait. Kasi, So, kamusta po yung transition ninyo? Yung from Middle East, tapos lumipat kayo ng Europe, ng Czech Republic. May mga adjustment po ba kayong ginawa? wala akong adjustment. Kasi, Any struggle po nung nag-start kayo dito? ang struggle ko lang yung lingwahe sa mga sa bata. Di ba? Kasi Chesky Number po one. na pure yung Pure. salita niya. Tapos, ang amo ko naman, mga professionals naman sila, English talaga. Ah. So, ang bata, sa pagdating ko, hindi talaga marunong sa kasi lumaki talaga siyang Czech language ang alam niya. So, unti-unti naman natuto ang bata kasi lagi ko yung pag naglalaro ang bata, nandun ako sa tabi niya kasi ako talaga ang lagi niyang kasama kasi ang amo ko, may mga lakad sila, may mga trabaho. So, ako na iiwan sa bahay. Although ang bata nasa kindergarten, pag uwi, ako na ang bata. Ang ano ko lang, pasalamat ko lang noon kasi ang bata na madaling natuto din. Kasi nanonood siya sa TV, English may English talaga. Sa awa namang Diyos, ang mga mga amo ko, okay naman sila. Yeah, I can sense nga po na maganda yung treatment nila sa inyo. May konting strict din po ba ang mga lokal? Sa amo ko, hindi naman. Hindi sila kasi based sa mga naranasan ko sa Middle East ako, talagang sobrang naman kasi din yung strict ng Oman na employer ko kasi royal family sila. So, grabe. Ang alaga ko doon, binata, 24 years old. Siya lang ang focus ko. And saan nga po palang probinsya ninyo? Sa Leyte, sa probinsya ng, Leyte kami, pero ang salita namin, Cebu. Bisaya. Bisaya Parang ganon. talaga. Doon talaga kami nanggagaling. Ang ko lang ngayon, present kong bahay, nasa Cavite. Kasi talaga Cavite yung naging asawa Pati po yung ko. mga anak nyo. Nasa Cavite sila, yung dalawa nasa Cavite ngayon. Ang dalawa nasa barko pa. Okay. Kasi yung isa, kabababa lang yung panganay ko. Noong siya bumaba, noong Sunday. Mga seaman pala po ang anak ninyo. Tapos yung dalaga ko, pababa na rin bukas. Ah. Gusto ko na rin umuwi kasi siyempre gusto ko yung banding-banding namin kasi noong magmula nung sumakay sila, never pa ako nakakauwi. Tapos yung bunso ko, on board din siya, pero cargo naman siya. Yung dalawa kong anak, sa cruise ship sila pareho. 3 ang nasa barko, isa yung nasa land base, sa Pilipinas lang. Kasi mahirap din na magkakapong lahat na kami. Sabi ko, Kailan po ang graduate ng bunso ninyo? noong 2022 siya nag-graduate. Then okay. 2023 nakasampa siya international as apprentice. Yun na, nagsunod-sunod na yun sila. 2023, napakalupit ng taon na yun. 2 silang nakasampa. Ay sabi ko, ito na yung ko. In chance mo. Diba? Tapos yung 2024, nakasampa naming dalaga ko. Sa cruise ship din siya. Although mahirap ang buhay OFW, pero diyan tayo Worth it. Kapag ka nakita mo na yung bunga. Yung bunga. Sabi ko na, pagtapos ko ang 4 kong anak, sa mga kamay kong to. Di ba? Kaya sabi ko, proud ako, kahit na sabihin na lang, DH lang ako, pero 4 na anak ang naitaguyod ko sa sarili kong pagsisikap. Ano po yung isang bagay na lagi ninyong niraremind sa sarili ninyo na nagmo-motivate sa inyo or nagiging rason para gawin mo pa rin na magtrabaho sa ibang bansa? Isang bagay na inaalala ninyo, inire-remind ninyo sa sarili ninyo? Ang ko lang na kailangan kong magtrabaho sa ibang bansa kasi ang future natin ating paghahandaan. Kahit natapos na mga kahit na stable ang mga trabaho nila, ang atin na ng sarili, ang ating paghahandaan pagdating ng araw. Kasi hindi tayo habang buhay na OFW, uuwi pa rin tayo sa ating bansang pinanggalingan. Kahit mga anak ko may trabaho, hindi pwede akong aasa sa kanila kasi magkakaroon din sila ng pamilya balang araw, di ba? Mahirap umasa.
Ang ganda po ng ganyang mindset na hindi porket napatapos mo yung mga anak mo, kampante ka na kasi iaasa ka sa tulong nila. Oo. Which is, traditional na mindset po ng Filipino, di ba ganon? O Gagawin- nakapagpatapos ka na, o pagka tumanda ako, ikaw mag-aalaga sa akin. Ayoko rin gano'n na Yeah. gagawing retirement plan ng mga anak ko. Opo, ang pangit nun. Kasi Pangit nun. parang bibigyan mo ng obligasyon yung anak mo, which is responsibilidad mo yun as a parent. Hindi ko rin inaano yun kasi siyempre sabi ko, magpapabigat ako sa mga anak ko Yeah. sa halip na kaya ko pa naman magtrabaho, magtulong-tulungan kami kung ano mga goals pa. Kasi dan talaga ang ano ko iibahin ko ang mindset ko sa ibang mga Pilipino na nag-a-abroad na ay titignan ako sa mga anak ko, may trabaho na, hingi na lang ako doon sa kanila, ay kakahiya. Kasi ang pagiging magulang katulad ko, hindi natatapos ang obligasyon mo sa mga anak kahit na sila Matanda na at may Matanda mga na. asawa at anak na. Hindi natatapos yun. Hanggang apo nga po, di ba? Yeah, totoo po yan. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, wag niyo ka akong didiktahan na umuwi na ako ha kasi yung kita ko dito hindi niyo maibibigay. Totoo lang. So parang pinapasettle na rin po kayo sa Pilipinas ng mga anak niyo. Yun yung bunso ko sa nay, uwi na kayo sa Pilipinas. Sabi ko, nak, may hinahulugan akong bahay. Kami na po bahala niyan. Sabi ko, ang kita ko ba dito, kaya niyang ibigay. Di ba? Doon sila natatahimik sila. Pero it's nice to know na yung anak niyo talagang gusto na kayong patigilin. Gusto niya akong Masarap sa patigilin. pakiramdam po yun. No? I've never been a parent, pero Yeah. parang ang sarap pakinggan na nanggagaling sa anak mo na pahinga ka na muna, magbakasyon ka na sa Pilipinas, doon ka na lang, huwag ka na magtrabaho. Di ba ang sarap pakinggan nun bilang parent? Sabi nga nila, pinapauwi na nga namin po sila kasi ang mga tao kasi minsan magme-message sa akin, pinapauwi ka na pala ng mga anak mo. Yun nga po, pinauwi na ako pero ang binabato kong salita sa kanila, kaya nyo bang ibigay sa akin yung income ko kako dito? Ayo nga, tama nga naman ika. Pahinga ka na dito. Ano ka na? Kasi may allotment ka mo. Sabi ko, paano kung mag-stop ang allotment? Yeah. Nakakakaw ako, di ba? So, yung iba nga kako ditong mga tao, mga retirement age na, nagtatrabaho pa. Hindi ito nangyayari sa lahat ng mga tao. Kaya sabi ko, pag anuhin ko yon, yung ibig sabihin, sinasamantala ko yung magagandang opportunity kasi hindi na ito babalik talaga. Sabi sa mga anak ko, intayin nyo lang ako na magsabi na magko-for good na ako. Sabi ko gano'n sana. Natutuwa ako sa bunso ko last week. Nag-join ako sa Milan tour. Tapos inopen ko sa anak kong bunso. Hindi ko inopen sa lahat ng anak ko. Sabi ko, nak, balak ko sasama sa Milan tour. Sabi sa akin, ay gusto nyo ang approach niya sa akin, kailangan niya na yung pera. Wow, Natutuwa ako. Na-inspired ako. Kailangan niya na yung pera. Sabi ko, nak, may pera naman ako dito. Kung siguro, kung sinabi ko lang, binira ko lang na, konti ang pera ko na, siguro mag-ano yun na ganito. Papadala. Mahirap din naman kasi kako ang proseso kasi nasa barko sila, di ba? Sabi ko, may pera ako dito, huwag kang mag-alala. Tapos, nalaman lang nila na natuloy ang tour ko nung nasa bus na ako. Sabi ko, nak, papunta ako sige na, enjoy kayo. Ang mga anak ko, kahit papaano, kahit malayo kami sa isa't isa, may banding pa rin kami, kahit sa mga tawag. Consistent po. Consistent yung tawag. oo. Nakakatuwa. Minomonitor ko sila kung magbibiyahe sila hanggang sa At saka, Tsaka di po ba, ikakat lang po kita, pag po sa barko, di ba, parang every 3 days, every once a week, ang dock nila, so yun dun lang sila nagkakaroon ng time na makakontakt, di po ba? Ganun. sa cruise ship kasi, Mahal ang internet eh. malimit naman silang magdaong kasi mga tourist yan okay. Dito sa Europe at saka US ang takbo ng ang ruta ng mga barko nila sinasakyan. Kumbaga, malimit ang daong. Kumbaga, tinitingnan ko lang sa tinatrack ko sila kung saan na ang barko. Ganon talaga ako kasi bago nung bagong nasampamang yan, worried ako Lalo na kung masama ang panahon. Yeah. Lalo na yung sa bunso ko kasi sa East Asia ang ruta ng Bagyo. barko. Yun nga, alam mo naman sa sa Asia, nublitaan ko sana kayo hindi ko makakontak. Nung bago talaga sabi ko, sana kayang alam ko may bagyo. Okay lang kami shelter kami sa ganitong lugar kasi may bagyo padating. Kaya, ganun kami gusto po. Pasalamat ako may technology ngayon. Kasi malaking tulong kasi hindi ako nag-less ang Kahit pa paano ko. nagkakaroon ka ng kampante. Tapos mga kakromit niya, pinifriend ko.
At least kung hindi siya makakapag-reply. May kukontakin ka? Yun. Ang masama ako tong isang panganay ko, introvert talaga siya. Wala malaka akong wala malaka akong matatanungan kung napaano. Kasi may hika yun. Pagka may hika, kasi depende yan sa halimbawa, inuubo siya, hindi ko makakontak siya kasi kung halimbawa wala silang internet kasi ang barko. Kasi mahirap din pala yung buhay buhay barko. Kaya ako na lang ang nag-a-adjust. Yeah. Hirap din. Pero sabi ko, paano? Gusto nila yung ganoon na trabaho. Yeah, pipigilan mo ba naman yun? Hindi. Puro talagang noong kauna-unahan talaga sunod-sunod lang sumakay sa bako. Sunod-sunod ang mabigat pala pag sumandong. Ang daming gastos niya. Daming training, sabi ko, kakayanin Trainings, ko to. liban pa yung mga dokumento. Grabe. Yung medical noon, ganun din, expenses din. Grabe. Umuutang ako dito naglo-loan ako dito pang expenses kasi sabi ko, dream nila yan eh. Kaya kailangan kong talagang suportahan sila. Kaya sabi ko, kasi utang ako dito, matuloy lang kayo kasi ang medical, mabigat sa bulsa. Yeah, yung medical, napaka-expensive ng medical Grabe nila. ka ako. Kasi iba ka ako ang land-based sa sea-based. Kaya sabi ko, ngayon ko lang talaga naranasan tong bulpak-bulpak yung... Alam ka ako nila, alien, na ganito ang buhay ko. Sabi ko, praise God. At least natuloy yung mga anak. May plano po ba kayong magtagal pa dito, mag-settle dito ng pang-matagalan or mas gusto niyo sa Pinas? Parang gusto ko pa din dito. Hanggat kaya kung magtrabaho. Kasi sabi ko sa loob ko, may mga projects pa ako, hindi ko pa naano ang iba. Kasi hindi talaga na pagkatapos ng isang goal, Iba naman. Iba naman. Kumbaga, one at a time. Ang kinaganda lang po yan, yung pinaka-goal mo talaga na mapatapos yung mga anak mo, Yun, number one ang first na-achieve goal mo ko. na. Na-achieve ko Ang na. pinakamaganda. So, next goal naman, yung bahay. So ngayon po, bahay naman ang ginagol ninyo. Oo. Nakuha ko ng bahay. Oh, okay. Nag-ano na lang ako That's ngayon. nice. Naghulog na ako ng monthly. Sabi ko, at least, kasi sabi ko sa isip ko noon, nung 2022, umuwi ako 2022, nag-apply din ako ng housing loan sa Pag-ibig. Na ano ko naman ang bahay na turnover naman, last year lang, na turnover ko na. So, nandun na, nakalipat ang pamilya ko. Maigi pa ka kasi nakalipat na. Kasi sabi ko, tamang-tama, mga anak ko pababa. Doon na sila bagong bahay. Hindi sabi ko, regalo ko sa mga anak ko. Di ba? Grabe. Alam niyo po, napapansin ko sa inyo, kayo yung tipo ng nanay na talagang ipapriority ang ikabubuti ng anak. Totoo yan. Kasi kahit wala nang matitira sa akin, basta mapapaigi lang ka sa kanila. So, ang question ko po dyan, bilang isang nanay na sobrang mapagmahal sa anak po, no, paano nyo po nalalabanan yung lungkot na malayo ka sa mga anak mo at the same time, inaasikaso mo pa rin sila? Paano nyo po nalalabanan yung ganong klaseng homesickness? Kasi possible yan eh. For sure, may nararamdaman pa rin kayo kahit matagal na po kayong OFW. Meron pa din yan. Paano nyo po yun na-overcome? Paghandaan ko yung future namin, hindi lang para sa akin, pero sa buong pamilya. Laging iniisip ko yung mga anak niya tsaka yung pamilya niya. Kasi minsan, pagka sinabi ng anak kong nasa Pilipinas, Nay, ganito, ganyan. May dito sa bahay kasi, yun nga, bagong mga, sa subdivision kasi maraming mga mga kaik-ikan eh. Sabi ko, sige na, ako na mag-provide yan. Kung hindi man ako kayang mag-provide, tatawag ko sa barko. Sabi ko, hiram mo na ako ng ganito, ganyan, kasi kailangan natin. Ganyan, parang lang, sabi ko, masarap din pala ang buhay OFW kahit na mahirap. Diba? Masarap na mahirap kasi ang mga goals mo na unti-unti mong na-achieve, kasi meron kang pang suporta. Kaysa naman tumunga nga ako sa Pilipinas na hanggang plano lang na hindi mo magagawa, di ba? Sabi ko nakita niyo na, anak. Kasi lumaki kayo sa pagiging OFW ko, nakakain nila yung araw-araw nakita ng OFW. Kasi 15 years old na yung panganay ko, start na ako ng OFW. 9 years old yung aking bunso. Hindi po ba yun mabigat sa pakaramdam na iiwanan mo sila? Kauna-unahan, mabigat. Kasi 9 years old yung bunso ko. Parang hindi ko ma-attempt na aalis. Pero ang goal ko noon, maiyahan ko ang pamilya ko sa kahirapan. Kasi although tapos ako sa college, parang hindi ko feel na magtatagal ako sa Pilipinas. Kasi nagturo ako sa public school. 1 year lang ako.
Wala ako nag-resign ako, hindi ganitong buhay ang gusto ko sa pamilya ko. Kumbaga may napipicture May ka dream pa pa kung ako. mas magandang opportunity dito. Yun, natumbok niyo po. Sabi ko, binigay sa akin ng pagkataon na na-hire ako Qatar as yung private tutor ng mga bata. Ayun, doon na nagsimula. Doon nagsimula. Sa 7,000 pesos ang sahod ko doon, pinagtsagaan ko. At least buo. 2010, napakamura. Napakababa nun ang rate ng Sa bagay, Qatar. hindi pa naman din ganun kataas ang cost of living Kaya sa nga Pilipinas. Po, malaking tulong na yun sa pamilya ko. At least ang mga anak ko, nakakapasok araw-araw ng hindi ako nag-iisip na, yun lang ko yung maayos sila na nakakapasok sila araw-araw, na hindi sila na problema ng babaunin. Kasi talagang hindi pa ako nag-abroad, problema na yung babaunin, mapuputulan ka ng ilaw, mawalan ka ng gas, di ba? Ano nun? Sabi ko, ito na yung... Sabay-sabay na. Sabay-sabay. Tapos magkakasakit mga anak ko, wala akong pangsuporta. Yun ang na lumakas ang loob ko na kailangan ko tong gawin para sa pamilya ko. Sabi nga ng nanay ko, wag ka na mag-abroad kasi ang hirap ng buhay abroad. Sabi ko na, hindi niya naman maibibigay sa akin yung yung pangangailangan ko Wag na akong sanggahan. Kasi may pamilya na kako at saka ang kinabukasan ng pamilya ko, ang dito, ang nakasalalay. Sabi ng asawa ko, wag ka nang mag-abroad dito lang. Sabi ko, hindi mo maibibigay ang mga kailangan natin. So parang against po yung asawa niya na mag-abroad? Ayaw, kasi sumbaga hindi sila sanay. Kasi lalayo wala silang mga ganun. Kaming side namin sa pamilya namin, halos kaming lahat na nag-abroad. Kasi nung nasa Oman time ko, ako, 5 kaming magkakapatid na sa Oman. 5 kaming magkakapatid, isa sa US naman kasi nag-asawa yung kapatid ko ng American talaga. Kaya sabi ko, parang nasa dugo siguro talaga namin yung kasi ang mga anak ko gagano na din kasi hindi na sila kontento kung ano ang income sa Pilipinas kasi katwiran nila, kumikita kami sa Pilipinas. Ang natitira sa amin yung pagod. Totoo yan, diba? Kaya sabi ko, minsan kulang pa. Minsan kulang pa. Kaya nilang hirap pala tumigil sa Pilipinas. Kaya sila, sige, mag-apply kayo kung gusto, susuportahan ko lang kayo. Sabi nga ng anak ko, maganda ang magbarko nanay, magandang pakinggan, nasa barko ka. Pero trabaho naman ka. Sabi ko, ganun talaga na, kahit saan. Pagka trabaho talagang kaakibat yung pagod, ganyan. Pero pasalamat na lang ako, kahit mga ganyan pa silang, hindi sila gumigib up. I think nakuha niya po yan sa inyo. Maari. Kasi sabi lang, hirap. Sa unang sampa pala, hirap. Patayan ikatrabaho. Sabi ko, ganun talaga yan kasi sa barko na. Tiyagaan nyo lang kasi ganun talaga kung paano tayo makakuha ng dollar Tsaka sa una lang naman po na mababa talaga. Kasi pag magaling ka talaga, nakikita yung skills performance mo. Tumataas yung rango-rango. May mga rango-rango din po sila dyan, di ba? Pero sabi ko sa mga anak ko, wag niyo munang ang utak niyo sa mga rango. Ang intindihin nyo lang, kumikita kayo. Hey, sorry to interrupt. If you are an OFW or you are a Filipino, this is for you. We sit down with real people, real stories, real lessons, real life. And if you wanted to continue to watch meaningful interviews and lessons from lived experiences, subscribe now to our platform and be part of this conversation. May computer shop ako noon. Tapos, kasi kumbaga, kahit mahanap ka ng pagkakakitaan. Kasi ang anak kong panganay, siya ang nagmamanage. Kasi, ng kurso niya. Pinag-ko, sige nak, mag-put up tayo ng computer shop. Kasi nun dati. Talagang yan Hindi man dati. Hindi man yan dati. Bumili ako ng mga 8 units. Kumbaga, naman yun, yung second hand naman, at least, nagagamit pa. Kasi galing Oman, pinaano ko sa cargo ko. Mas mura kasi sa Oman. Ang anak ko, may income. Hindi ako masyadong, kasi may income araw-araw. Yun ang parang extra income ko na nakakatulong sa akin. Kasi maliit lang ang sweldo namin dati. Kaya sabi ko, pang ilaw man lang, sa kuryente, di ba? Kung baga, ang kuryente namin, masasagot sa kita ng computer shop. Mautak na yung anak ko, habang, nagtatabi pala siya ng, na pang-alalay, kung halimbawa may emergency, may natatabi siya. Ang galing. Ganun ko sila, ganun ko sila, na,
ang baon nila, halimbawa, magkano lang baon nila sa isang araw, kung halimbawa 20 o kung 50, mga mautak, mga anak ko, hindi nila ginagastos lahat. Magugulat na ako, Nay, bumili ako ng t-shirt. Sabi ko, saan ka bumili ng ano? Saan ka kung ano bumili? Eh, yung baon ko, iniipon-ipon ko, hindi ko ginagastos lahat kasi never silang nagde-demand na, bili ako ng ganito, ganyan. Never. Kasi hindi sila maluho. Ay, sila hindi. maluho. Hindi talaga yun. Kasi, sabi ko, pag may isang sapatos pa kayo, hanggang doon lang kayo, ha? Huwag kayo mag-demand ng isang sapatos pa. O, ganun. Kung hindi pa sira si tsinelas nyo, pagtigaan yun, ha? Kumbaga, dun lang muna tayo sa necessity, mga kailangan. Ayun. At pasalamat kayo na meron na kayo, hindi kayo nangutang ng bigas. Kung mangungutang man kayo dyan, hindi ako magbabayad. Yung importante, wag yung ano, sabi ko nga, iba ang needs, iba ang wants. Pinapaintindi ko sa kanila. Ang importante yun ang ating focus. Kaya lumaki sila ng ganon. Hindi nila iniisip na ang nanay ko OFW, hingi ako ng ganito ganyan. Never talaga. Ang ganda nga po ng tactics ninyo kasi kahit nagtatrabaho kayo sa ibang bansa, naghahanap ka pa rin pagkakaroon. Gaya niya, nagtayo ka ng computer shop. Kasi yung anak nyo marunong naman, marunong mag-install, marunong mag-setup, nagmamanage. Tapos yung anak nyo, ang ganda rin ng diskarte kasi marunong siya mag-ipon, marunong siya mag-save. Marunong sila mag-ipon. So sabi ko, kung ganun sana lahat ng mindset, no? Kung ganun sana lahat ang mindset ng tao sa Pilipinas, yung mga naiwan, siguro walang maghihirap na OFW. Siguro meron pa rin mag-OFW, pero angat ang buhay nila pag nasa Pilipinas. Pag bumalik sa Pilipinas, hindi sila mag-aalala na wala silang pagkakakitaan. Diba? So yun po, paano nyo po sila napapayuhan, nadidisiplina, paano napapasunod, regardless na wala ka sa Pilipinas, nasa ibang bansa ka? Ano naman, ibig sabihin, unti-unti ko lang na pinauunawa sa kanila kung paano ang maging buhay, kung sila ay hindi magpapakaayos sa kanilang pag-aaral, inaano ko na sa kanila na, yun nga yung nabanggit ko na, baka pag hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, magko-construction. Buti kung may construction lagi. Yeah. O ang mga babae... At kung malaki ang sahod ng construction. Yun. At saka ang mga babae ka ako, maglalabandera kung hindi makapagtapos. Buti kung merong magtatawag ng pagpapalabada araw-araw, edi kung magpapamilya, edi lalong mabigat. Siguro, isa din yung pagiging OFW ko na naging salamin nila na magbakatino kami o sila at nakikita nila kung hindi nga naman ako nagpakaayos din sa bilang anak na nag-aaral, hindi rin ako makarating kahit sa Middle East lang. Kaya siguro inaano nila na ay pakaayos kami kasi si nanay nga nakarating ng ibang bansa. Kumbaga parang kayo po yung naging ehemplo or huwaran, parang ganun. Tapos hindi nyo po sila dito binibigay nyo sa kanila yung mga senaryo na pwede nilang pwedeng mangyari sa kanila kung hindi nila susundin yung sinasabi mo. Yun. Tsaka ang ganda po yung sinabi mo, pinapaintindi mo sa kanila. Which is importante kasi kung lalo na kung bata po iiwanan, kailangan alam nila kung rason kung bakit ka aalis. Oo. 'Di ba? At saka madali naman silang pasunurin kasi parang depende din siguro yan sa pagpalaki kahit na konti lang kaming years na nagsasama kasi nga tino mo 15 years old na yung panganay ko, umalis na ako ng Pilipinas. Uuwi lang ako, parang bisita na nga lang ako sa Pilipinas. Kumbaga, ang edad ng panganay ko ngayon, 31 na. So 16 years na akong away sa kanila. Kumbaga, kung sa mga anak na yung ibig sabihin na easy go lucky, magagawa nila lahat ang gusto nilang gagawin. Kasi walang nanay na nakakagabay Ang tatay nila, kumbaga, kasi tatay lang yan. Pag umalis si tatay, gawin natin daw, di ba? Pero hindi. Never nilang, kasi monitor ako lagi. Nasaan ka ko yung kapatid mo? Nasaan ka ko yung isa? Nandiyan na ba sa bahay? Ganyan ako. Siguro po ang pinaka-hint lang talaga is kahit na malayo ka, constant pa rin alamin mo kung nasan sila. Naisip ko lang ngayon, sabi ko, sana, if any case may parents, tatay or nanay na nasa ibang bansa, sana magkaroon pa rin ng mag-continuous pa rin or we'll never know kung anong ihahatid ng technology na. Pero sana, magkaroon pa rin ng connection. Sana ma-maintain pa rin yung honesty ng bata, ma-raise pa rin nila ng maayos yung bata. Kahit na malayo. Kahit malayo. Sana yun ang mangyari po. Kasi syempre, aminin na natin, pagka may iniwang kang pamilya sa Pilipinas, hindi mo alam kung anong mangyayari Totoo sa kanila. yan. Kahit hindi, beyond your control na. Hindi mo na kasi hindi mo nakikita, control. hindi mo susubaybayan yung araw-araw nilang mga Kasi kadalasan po naririnig kong storya, pag OFW, parang
nagiging iba yung direksyon Totoo ng yan. bata. Totoo yan. Yun ang sabi nga sa lugar ng asawa ko, sabi, kaigi ka ng mga anak mo, kahit wala ka, Yeah. nagpakaayos. Kasi ang kalimitan napapariwara ang mga bata. Pag malayo ang ina or malayo ang tatay, kahit nga kompleto napapariwara pa rin eh. Yeah. Oh, yun. Ang sabi ko lang, kasi ang ano ko lang, pinanghawak ko. Ngayon, nagdadasal ako lagi na, Panginoon, Wow. ibigay niyo sa akin to na ang mga anak ko, Safe. i-guide ng maayos habang wala ako kasi nagpapakahirap ako dito sa ibang bansa para sa kanila. Yeah. Hindi para sa akin. Hindi para sa akin lang. Para sa mga anak ko talaga. Kasi tinitingnan ko yung sabi ko, kailangan paghahandaan ko yung magiging future nila. Parang hindi nila maranasan kung anong naranasan ko. Na, kasi lumaki nga kaming farmer ang tatay at nanay. Kumbaga, mahirap din mag-raise ng lalo't marami kaming magkakapatid. Sabi ko, nakakaya naman sa inyo kung hindi ako mag-a-abroad kasi 4 lang kayo na magkakapatid tapos hindi ko pa kayo mapapatapos ng pag-aaral. Parang insulto sa akin yon kasi ang lola nyo 10 kaming magkakapatid na pag-aral kaming 10 ay yung... Kinaya din, oh. hindi naman totally tapos kaming lahat na 10 magkakapatid. Pero at least may nakapagtapos, isa na ako doon. Kaya sabi ko, pag-igihan yung pag-aaral nyo kasi para sa inyo yan, hindi yan para sa akin. Ako mabubuhay naman ako ng aking pagsisikap. Pero kayo talaga ang kayo talaga ang focus ko. Awa naman ng Diyos na din nila na ganito ganyan na ayos naman kami. Kaya sabi ko nung graduation nila ng college, umuwi talaga ako. Kasi yun na lang yung na pagkakataon na akit sa stage ang anak mo, nagagraduate Parang kaya ka, Proud ka sa proud ka. nangyari sa bata. Oo, kasi hindi naman sa na-achieve na yung achievement ko din yun. Yeah. Yeah. Achievement ko talaga yung akit ang anak ko sa stage. Kahit ganito lang ang trabaho ko, at least na-raise ko sila ng maayos. Siguro po isa sa mga dahilan kung bakit na-raise nyo ng maayos yung mga anak nyo. Kasi pinagdadasal mo sila. Yun. Isa din yun. Kasi diba, aminin na natin, wala talaga po tayong control. Wala. Wala tayong control sa mga nangyayari sa Pilipinas, sa mga Hindi. pamilya natin. Pag iniwanan natin yan, hindi na natin alam kung anong pwedeng mangyari. Pero yung the fact na ginagawa mo pa rin lahat ng kaya mong gawin, na kino-communicate mo sila, tinatanong mo kung nasaan sila, Kahit may trabaho kinakamusta mo, ako. kahit may trabaho ka, nandyan, parang, updated ka. Updated ako sa kanila So, talaga. kumbaga, binigay mo na lahat ng atensyon mo para sa bata. Kahit na malayo ka, wala ka man physically sa Pilipinas. Pero at the end of the day, the fact na pinagdadasal mo sila, parang, Lord, ikaw nang bahala. Nagawa ko na yung part ko na ito lang yung kaya ko sa ngayon kasi para rin naman sa kanila. Para sa kanila. So, yun, siguro, sana lahat ng parents ganyan. Kaya nga sabi nga nila nakaka-inspire daw yung mga anak ko na sana ganyan daw lahat ng mga anak kasi hindi daw lahat na nakapagtapos kahit na ang mag-asawa puro abroad, ang mga anak hindi lahat na kasi minsan yung iba nag-asawa ng maaga. Iba nagre-rebelde. Lalo, Napapariwara talaga. Yung mga anak ko hindi naman kasi sila yung nagdi-demand ng presensya ng magulang kasi naintindihan nilang buhay eh. Eh sabi ko, kung dito lang ako na hindi natin magagawa yung gusto natin. Like gusto natin mangarap ng bahay na medyo maganda, maayos. Hindi natin kakayanin kung hindi tayo mag-iisip ng ibang paraan ba. Sabi nga nila, ay salamat, may bahay na daw kaming medyo maayos-ayos. Although ang bahay namin na luma, okay naman. Pero ayaw ko talagang doon lang sila. Kasi gusto ko silang ialis sa ganoong environment. Oo, parang kumbaga, mag-level up naman tayo kahit konti. Di ba? Reward natin sa sarili natin. Yeah. Kasi maganda din yung fruit of labor natin na may makikita. At least, kumbaga, makaka-inspire din tayo sa ibang mga tao. Sabi nga ng mga tao, iba talaga pag mga OFW. Well, depende sa pagiging OFW. Iba talaga yung buhay OFW kasi kumbaga sabi ko, depende lang kako yan sa pagiging sa isang tao. Kung ang goal mo ay ganyan, maabot mo yan. Kung iba ang goal mo, kaya sabi ko sa mga anak ko, diyan lang ako diyan lang kako ang kaya ko sa mga anak ko. Hanggang diyan lang tayo, huwag tayong mangarap ng mas maganda pa diyan kasi yan lang ang pinagkaloob sa atin. Satisfied na tayo doon. Yun ang gusto mga anak ko. Kaya magiging satisfied din ko kayo kung ano ang meron sa inyo ngayon.
Pero hindi sila maging satisfied sila pero hindi sila titigil na mangarap at magkaroon ng mga oo. goals. Kaya sabi ko sa mga anak ko, kung ano ang meron sa inyo ngayon, kontento na kayo. Pero, no, don't stop chasing. Sasabihin ko lang ganyan. Kung gusto nyong maano pa ang ano nyo, kasi mangarap pa rin kayo. Kumbaga, mangangarap kayo, kumikilos din. Yeah. Mm. Alam niyo po, isa talaga kayong inspirasyon sa karamihan. Sa lahat. Hindi lang sa pagiging nanay, but para sa mga ibang OFW na aspiring na kahit nasa 50s above na, gusto pa rin nila mag-abroad. Kasi may mga kaibigan din po ako na nasa ganyang age na, gusto pa nila mag-abroad pero na sobrang nahihirapan na sila. Sobrang nahihirapan na kasi last opportunity na naman po. Alam mo naman po sa Pilipinas, yung restriction ng age. Sus. Diba? Alam mo naman talaga. Kahit sa ibang bansa, allowed na magtrabaho yung ganyan. Sa Pilipinas, medyo Hirap talagang makalusot. So, the fact na nakaalis po kayo at that age, gives an inspiration to others na, ay, may hope pa ako na pwede pa akong makaalis. As long as maghahanap lang siya ng opportunity. Mag-aalagarab lang nila. And then, yung sa pagiging nanay po, grabe, hands down talaga ako na, sabi ko, sana lahat ng nanay, sa lahat ng parents, at sana lahat ng mga anak, ganyan. Kasi din. once na may isang pamilya na, or isang anak na na-raise kang ganyan ang mindset, tuloy-tuloy na yan eh. Yun. So, nandyan na nagsisimula yun. Sabi nga ni po ni Amba, simula tayo sa sarili natin, pamilya natin, and then sa community natin. Doon talaga, ganun talaga. Kasi ang mga anak ko, sabi ko, yung anong maririnig doon sa labas, yung halimbawa, pagmumura, huwag niya dalhin sa bahay ha, kasi never ako nagmura. So, awa na Diyos, di ko narinig silang magmura. Kaya sabi ko, gusto kong umalis sa lugar ng tatay niyo kasi marinig namin yung nagsisigawan. Ayoko ng ganyan kasi hindi kami pinalaki ng nanay namin. Kahit marami kami kapatid. Peaceful ang aming sasama. Ayun, ganun. Eh, sabi nga, nakakainis nga dito na eh. Ang ingay ng mga tao, wala man lang respeto. Sabi ko, yan ang gusto ko na maalis tayo dito. Yeah. Yung Na naintindihan nila. Naintindihan nila. O, ano na sila ngayon? Sabi ko sa anak ko, yung bumaba lang, kailan na ko na, okay, babahay. Kasi nga, di ba, hindi pa ako nakakauwi. Ayos ang bahay na yun. Okay, di at least kako, meron na kayong kumbaga, pag may bisita sila, hindi tayo mahihiya. Kumbaga, kahit papaano man lang, merong silang masisilungan na medyo maayos-ayos. Grabe. Yung story niya po is considered to be as a successful OFW story. Ang ganun na nga. Kasi hindi naman po lahat kasi ng OFW ganyan yung nagiging turnout. Diba? Kasi which is nakakalungkot sa ibang part. Kasi yung iba po, umuwi na yung frustrated na hindi nila na kasi lalo na pagdating sa mga anak na ang mga anak yung napapariwara yung iba na hindi, although sagana sila kasi siyempre isa din yun eh. Hindi lang po kasi talaga sa material, sa pera, sa bahay. Hindi talaga doon. Ang pinaka-importante talaga yung pamilya mo, yung sitwasyon ng pamilya mo. Yun. Kasi sabi ko, kahit na maliit lang ako ang sweldo ko sa mga nakaraang employer ko, na itaguyod ko sila ng maayos. Although hindi saganang-sagana, at least hindi sila yung one day, one eat. Kumbaga, naano ko pa rin yung kanilang pangangailangan, kahit na papilipilipit ang bulsa. Sabi ko, kahit na wala akong matitira dito, basta tuloy lang kayo ha. Kasi madali ka kung gawin ng paraan niya. Basta magpakaayos lang ka. Kung ibang ibang level na yan, hindi ako susuporta sa inyo. Kung mga wala sa kamunasan yan, hindi ako susuporta sa inyo. So, ngayon na may trabaho na sila, malaya na silang bumili ng kung gusto nila, bumili ng ganito, ganyan. Hindi na manggagaling sa akin. Yun lang ang ko, sabi ko. Kanya-kanyang direksyon na makita nyo kung paano nyo hahawakan yung kanyang pinaghirapan. Kasi magkaiba man tayo ng kategorya ng trabaho, at least OFW pa rin kayo. Lumayo tayo dahil gusto natin kumita. Meron po ba kayong message or siguro advice sa mga magulang na may mga anak or pamilya sa Pilipinas? Na katulad Opo, katulad mo. Ang tangi ko lang na masasabi na kung talagang pinapangarap na maging OFW, mapalakin o mapababae, ang tips ko lang yung
manalangin tayo na sa araw-araw na mga anak natin na i-guide ni Lord na maano sila sa magandang path, na hindi sila lilihis sa mga kung ano man ang pinapangarap mo na magiging buhay nila sa kinabukasan. Yeah. Yun lang po ang ano ko, kasi ang mga anak ko kahit papaano naman, kahit na hindi ako yung perfect na mother, at least na itaguyod ko sila ng ayos. Yun lang po. At saka hindi ako talaga bumibitaw sa taas. Kaya nga po na-consider ko talaga na OFW success story sa inyo. Kasi ang ganda ng pagkaka-raise ninyo sa mga bata, sa mga anak ninyo. Ang ganda ng naging turnout nila. Naging successful sila, na-achieve nila kung ano yung gusto nilang marating. So, it's a success na para sa isang OFW. Ay, yung bahay, lupa, sasakyan, pera, given na yan eh. Madaling kitain yan eh. Pero Kikita yung na habang may pag-raise mo sa anak mo, yung magiging future nila, yun ang pinaka-success talaga. Isa din yung kasi, sila, hindi siya materialistic, yun lang ko. Kasi mahirap pag materialistic ka eh. Pag sasabayin mo yung materialistic at saka, ay mahirap. Yeah. Eh, sabi ko sa kanila, kung bagoong lang kaya nating ulam, yun lang ha. Huwag tayong maghangad ng sardinas. Kasi hindi natin kaya ang presyo ng sardinas. Bagoong lang tayo. Yeah. Ganon sila. Yeah. Ganon sila. Yeah. Kaya sabi ko sa kanila, kung ano ang kaya ko sa ibabudget sa inyo sa isang buwan, pagkakasyahin nyo yan. Nakakasya naman. Kasi may kumbaga, inaano ko naglilista, magkano ang ilaw, May budget na. magkano ang gas, tangke, magkano ang tubig, Yeah. groceries, ko yung groceries, yung kumbaga, ganito, ganyan, ko. Tapos, ang per day nila sa ulam, may na yan. Kaya sabi ko sa anak kong panganay, pag hindi umabot yan ng next kong sahod, may merong kakaiba. Kaya, sabi niya, ang hirap pala mag-budget na yung pera, sabi ko. Kaya ko kayo yung tinuturuan niya, parang pag kayo magpapamilya na, Marunong. kahit wala kayong pamilya, alam nyo kung saan nyo dadalhin ang pera nyo. Kasi ako talagang may direction ang binibitaw ng pera. Yeah. Ganon sila, ganon din. Sabi ko, maganda din pala ang impact pag ganon although sabihin nila nga, ay hindi ako ganyan. Stricto, no? Ganon, Kasi sabihin nila. mostly sa ibang nanay, hindi yun magsasabi niya, ay, bakit mo nililimitahan kung may gustong gawin? Sabi ko, dapat lang po nililimitahan ko kasi hindi limpak-limpak ang kita ko dito. Walang dito na sasahod ka sasahod ako sa 15 o kaya 30 kasi kailan ng mga anak ko. Hindi. Kung magkano ang fix ko, yun talaga. Kaya sabi ko, oo nga tama din yung Kasi sabi ko, kung susubra yan, gagawa ng mag-iisip yan ng, bili ako Pwede ice cream. pala ng Oo, bili ice cream kasi madaki padala ni nanay, wala pala tong walang limit. O, diba? Disiplina, number 1 sa pera talaga. Meron po kayong may advice para sa mga 50s above na gusto pa rin mag-abroad? Gusto Na nawawala na ng lakas ng loob. Walang pag-asa. Sa akin naman po, kasi ito, nakapasok ako ng Europe at the age of 51, hindi ako nawala ng pag-asa kasi kako hanggat may buhay, dadating ako yung para sa atin na magandang oportunidad sa buhay, which is ngayon na ranasan ko yon. Wag mawalan kasi ang 54 nga nakakaalis pa din. Kasi may friend ako, 54, nakaalis pa din siya. Isa din siya sa tinulungan ko dito. Kasi sabi ko 51, pag sinabi ng agency na pwede pa edad mo kasi sa built ba ng sabi ko sige, pagkakataon ko na to kasi parang ito na yung last chance na binigay sa akin ni Lord, the best pa na chance. At sabi, blessing talaga din sa akin yung sabi ko, ang Panginoon talaga kung magbigay sa iyo ng blessing, talagang siksik-liglig at umaapaw. Overloaded. Tsaka siguro deserve mo talaga yan. Yan talaga yung meant para sa'yo ni Lord. Parang kasi nung paalis ako noon, nung 2019, yung anak ko naman, paalis din, papuntang China.
Parang ako, ito lang hinihiling ko, yung pag-abroad ko, tapos yung anak ko, alis siya, kagawa pinadala siya ng company nila, Yeah. mag-training sa China ng 10 months. Oh, Kaya sabi ko, ganda ng biyaya talaga. Grabe ka kung Panginoon, kung ano man ang ano ko noong pagtitipid 2018, 2009 nagtipid ako noon kasi walang income. May income, although may income ang asawa ko pa konti-konti. Yeah. Grabe ka kung ano ka ko ng Panginoon kasi sabi ko kahit madami akong utang nung nag-apply ako dito kasi syempre yung mga So, start to zero. grabe talaga Jom nung ano kasi ang anak ko papuntang China, siyempre kailangan ko rin siyang tustusan kasi kailangan yung mga gamit. Although may sahod naman sila sa company, hindi pa siya hindi pa siya yung monthly kasi bago lang sila. Nag-apply siya August na siya nag-apply, September pinalipad silang China. So wala pang stable na kita kasi kaumpisa lang niya. Ako wala din kita. Ay gumagastos ako parang sa medical ko dito, sa mga utang yan. Makaalis lang ako, makaalis lang siya. So, madali nakakubayaran na utang once na nasa trabaho ka na. Nagtrabaho siya sa China ng 10 months, ako din dito. Sa sweldo niya ng Pilipinas ng monthly, hindi siya sabi niya na, yung sweldo ko sa Pilipinas, sa bahay. Kasi tama ka ko na. Kasi ako nagbabayad sa utang kasi ginamit ito yung pera. Kasi Tulungan kayo, no? Tulungan kami. Kasi yung dalawa kong anak, wala silang stable job noon, pero nasa bahay sila. Tulong-tulong sila na kung anong nagbabudget sa nagbabudget sa padala ng kasi ang ATM ng anak kong dalaga, iniwan sa kuya niya. Kasi sabi niya, kuya, kung may sahod ako, ikaw na bahala dyan. Inaano ko rin ng anak ko na, ganyan ang sahod ng, ng nasa China, ibili mo ng ganon. Kasi nagtituition yung bunso ko na. Kaya may direksyon yung niya. May direksyon Saka nasunod talaga yung mga anak nyo. nasunod naman sa awa ng Diyos. Kasi sabi ko, magkano yung pumasok sa sahod niya? Ganito na. Sabi ko, yung niyan, panggastos niya yan, 5,000 yan, yung ipitin mo yung 10 kasi pang tuition ng bunso. Kasi ako, nagbabayad ako ng utang dito. 6 months ko pinayarin yung utang ko dito. Never akong bumili ng winter jacket noon. Tipid na tipid talaga. Hanggat hindi ako nakabayad sa utang ko. Priority ko yung utang ko. Yeah. Tiis ako noon na wala akong winter jacket na maayos. Kasi sabi ko, bakit ako nasa bahay lang naman ako. Yeah. Sikap talaga, no? Sikap Tsaka talaga. Talagang, kumbaga, ang pera, talagang bago yan lalabas, may direction. Pero ang kinaganda po talaga, hindi ka mawawalan. Yun. Kaya despite na ganun, meron pa ring binibigay sa yung biyaya. Kasi nga, ako naniniwala ako na binibigay sa kung ano yung kailangan mo. Yun. Yung mga kakakala mo kailangan mo. Minsan hindi mo talaga kailangan yan, kaya hindi yan sa binibigay. Yun nga, kasi sabi ko nga, isa lang kung hinihiling ko na makaalis, tapos ang anak ko nakaalis din. Tapos ang akala ko, isa lang anak ko ang magbabarko, yung bunso, kasi siya ang seaman course. Pero ang dalawa, nagplano pala yung dalawa. Sabi ko, support na lang ako sa inyo. Kaya yun talaga ang dream nyo sa buhay. Sige, supportahan ko kayo. Gulat ang mga tao, 3 seaman. Hindi naman sa pagyayabang. Kumbaga, kumbaga, Pero ikaw-proud mo naman yun. Ikaw-proud mo naman pala talaga yun. Kahit na magpo-post ako sa Facebook ako, lang to, Pang-inspire lang. Pang-inspire. Kasi sabi ko, never ko naman talagang iniisip na ng ganyan kasi ako lang talaga ang mag-OFW. Kasi hindi ko naman hawak yung mga plano ng mga anak ko. Yeah. Kaya sabi ko, kahit ako lang mag-OFW para makakasustain ako sa mga needs nila. Pero hindi ko naman sila tuturuan na magiging tamad. Hindi ko sila tuturuan magkontento kayo sa bahay, magkontento kayo magtambay. Hindi ko sila tuturuan. Sinabi ko lang sa kanila noon, mangarap kayo. Yeah, yun ang the best. Yun ang the best. Well, thank you, ate. Grabe, napaka-inspiring. Maraming makakapanood nito at maraming matututunan sila dito. For sure. Salamat. At sabi ko nga, lagi ko sinasabi na hindi man yan lahat ng manonood may inspire or may matututunan. But kahit isang tao lang, isang tao lang na magbabago yung perspective nila, magbabago yung direction ng buhay nila, sapat na yun. Makakatulong na tayo kahit isang tao lang, di ba? Kumbaga, maiiba ang kanilang Kaya po, lahat ng humaharap dito sa Diary of an OFW, sa camera namin, at nagsishare ng storya sa camera, sa social media, tinitrip namin yan lagi na gold or gem. Kasi
yung ganyang story, unique yan. Unique yan sa kada buhay ng tao. Oo. Iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng senaryo. So, unique lagi yan. Oo. Iba-iba din ang iba-iba ding blessing, 'di ba? Iba-ibang kwento. Though kala mo pare-parehas, pero hindi. Unique yan sa kayo sa inyo. So, maraming salamat po kasi share ninyo yung story ninyo. Naman po. Pagka next time kung halimbawa may may chance kita-kita na lang ulit tayo dito. Maliit lang ang Czech Republic, magkikita-kita tayo for sure. Sa Pilipinas yan, laki na mga Grateful lang po talaga ako kay Ate Iris kasi hindi man siya available, binigay niya kayo sa amin. Sabi, ito, maganda story na ito. Okay, sige, go! parang biro mo nga lang yun sa GC na, ay, mahaba pang kwento yun sa akin. Parang parang hindi ko sa katagalan. Mali mo, magkaroon pa ng second episode. Hindi. Well, thank you, Ate. Once again, maraming salamat po at pinaunlakan niyo kami na despite sa trabaho ninyo, binigyan niyo kami ng time at share ninyo yung mga istorya ninyo sa buhay. Salamat po. Wala anuman. At saka gusto ko lang pong makaka-inspire ng kapwa natin. Yun. Yung mga nag-aspire na mag-apply abroad as OFW, at least may na kayo, may idea na kayo kung paano ang struggle ng pagiging OFW. Depende na yan kung paano mo i-handle pag nasa nasa kalagayan ka. So, maraming salamat sa panonood ninyo at hopefully marami pa tayong makuha mga kwento galing sa iba't ibang tao. So, kung kayo ay may storya na willing i-share at i-kwento sa Diary of an OFW, get in touch with us, message nyo lang kami at kami mismo ang gagawa ng schedule para sa inyo. Kita mo nga ngayon, hindi ko sukat akalain. Biro-biro lang. Biro-biro lang, pero nagiging totoo. Alam na ni Lord yan kung paano niya gagawin. So, sige. We'll see you there sa mga susunod na video. Dito lang sa Diary of an OFW kung saan ito ang kwento nyo. Thank you po. Thank you, Ate.